Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes sa February 13, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mga kandidatong mukhang pinabili lang ng suka. Senatorial candidates ng partido ni ex-President Rodrigo Duterte may buwelta sa hirit ni PBBM. Dr. Willie Ong, bakit umatras sa senatorial race? Broken-hearted na nga, nasuntok pa. Camper sa Tanay Rizal, anyari. Maging safe sa Valentine's Day. Sexually transmitted infections at mga unwanted pregnancy lumalaganap. Sa showbiz, Blackpink Jennie pararangalan ng Billboard Women in Music Awards. At netizens nag-react sa two-piece bikini scene ni Maris Racal sa Incognito. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Umarangkada na ang kampanya sa pagkasenador ng mga kandidato sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban. Binweltahan ng ilan sa kanila ang patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilan raw sa mga kandidato ay parang pinabili lang ng suka. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa ikatlong araw ng campaign period, kinasa ng PDP Laban ang partido ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang senatorial line-up sa event sa San Juan. Kabilang dito, ang re-electionist na si Senator Bato de la Rosa na hindi natiis na sagutin ang mga patutsada ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa ilang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan aabot pa ng 60 pesos. Ang kapwa niya re-electionist na si Senador Bongo tumangging magkomento sa hirit ng Pangulo. Ako, ayaw ko manira. Ayaw kong sumagot. Kaya kung nagtatanong kayo, ayaw ko manira. Hayaan na natin ang Pilipino ang humusga. Kung nagserbisyo si Pangulong Duterte, si Tatay Digong nung panahon niya, kayo nang humusga kung nagbago ang buhay niyo nung panahon niya. Kabilang din sa senatorial slate ni Duterte si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Attorney Raul Lambino, Attorney J.B. Hinlo, singer-songwriter Attorney Jimmy Bondoc at artistang si Philip Salvador. Gayun din ang kanilang adopted candidate na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na may mensahe sa kanyang dating boss na si Pangulong Marcos. Bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautosang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. Adopted candidate din ang religious leader na si Apollo Kibuloy na nasa kulungan dahil sa kinakaharap ng mga kaso kabilang ang human at sex trafficking, kaya't sa video na lang siya nagpaabot ng mensahe. Gagawa ng mga batas na tututok para mabigyan ng maginhawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Tatapusin natin ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpuksa ng korupsyon. Present din sa campaign rally ang mga kilalang politiko na kaalyado ng dating Pangulo. Kabilang sina dating Cabinet Secretary Jun Evasco, dating Speaker Pantaleon Alvarez at Cebu City Mayor Mike Rama. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kaugnay niyan, mag-aalas 8 na ngayong gabi nang dumating sa proclamation rally ng PDP laban senatorial candidate si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang chairman ng partido. Mainit siyang tinanggap ng mga taga-suporta ng PDP laban habang isinisigaw ang mga katagang Pilipinas, Duterte pa rin. Sa speech ng dating Pangulo, hindi na niya pinatulan pa ang suka comment ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero binanggit ang ilan sa mga problema ang kinakaharap ng
administrasyon gaya ng mataas na presyo ng bigas at hirap sa paghahanap ng trabaho. Nahirapaan niyang tugunan ni Marcos Jr. kaya paniguradong napipikanaan niya ang taong bayan. Samantala, sa isang pahayag inendorso naman ni Vice President Sara Duterte ang mga kandidato ng PDP laban at kaisaan niya siya ng taong bayan sa pagdarasal sa maayos na advokasya ng mga kandidato para sa kapakanan ng bansa. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Samantala, sa Iloilo City naman, nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na ikampanya ang 12 pambato ng administrasyon sa senatorial race. Sa kanyang katalumpati, ipinangako ni Pangulong Marcos sa mga Ilonggo ang karagdagang mga trabaho na angkop sa kanilang mga kakayahan. Muli ring nangako si PBBM ng murang bigas. Habang ipinagmalaki pa ng Pangulo na wala sa kanyang mga kandidato ang umano'y may bahid ng dugo dahil sa drug war. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso at binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Umatras na sa kandidatura sa pagkasenador si cardiologist Dr. Willie Ong. Sa Facebook post, inanunsyo ng Dr. Vlogger Ong ang kanyang opisyal na pag-atras sa 2025 senatorial race para anya bigyang pansin ang kanyang pagamutan. Bagamat hindi natatakbo, tiniyak niyang ipagpapatuloy ang advokasya sa kalusugan at pagsuporta sa mga kandidatong may parehong paninindigan. Matatandaang nitong Setyembre inamin ni Dr. Willie Ong na may malaking tumor sa kanyang abdomen kaya sumasailalim siya sa gamutan. Dismayado naman si COMELEC Chairman George Garcia dahil sa tila kakulangan ng batas sa bansa para sa regulasyon ng social media campaign ngayong panahon ng halalan. Ayon kay Garcia, hindi gaya sa TV at radyo, walang limitasyon ng exposure ng mga kandidato sa social media. Nakikipagtulungan naman na daw ang ibang social media platforms sa COMELEC para magkaroon ng guidelines sa online campaigning. Nananawagan din si Garcia sa Kongreso na amendahan ang election laws para matugunan ang loopholes na nagpapahintulot sa mga celebrity na i-endorse ang mga kandidato bago pa man magsimula ang opisyal na campaign period. And we are continuously asking our honorable Congress, Senate and the House to please amend, revise the law right now so that in preparation for the 2025 election. Sa ibang balita, ang dapat sana'y makakalimot sa sakit ng puso, biglang nauwi sa gulpi. Viral ngayon online ang insidente ng pananakit sa isang campsite sa Tanay Rizal matapos suntukin ng staff ang isang camper na nagpapakawala lang sana ng sama ng loob. Sa pahayag ng biktima na si Don Cuenzo Salmo, nang sumigaw siya ng kanyang hinanakit sa tuktok ng bundok, biglang sumugod ang isang staff at sinapak siya sa mukha. Hinamon pa ng staff ang ibang campers. Pero depensa ng nanuntok na staff, umaga pa lang kasi at may natutulog raw na iba pang guest. Kaya niya ipinagbabawal ang ilang nag-ingay. Kasalukuyang nakakulong sa Tanay Police Station ang naarestong staff. Humingi naman ng paumanhin sa social media ang pamunuan ng campsite. Iginiit ng National Bureau of Investigation na walang harassment na nangyari laban kay Vice President Sara Duterte matapos magsampa ng kasong inciting to sedition at grave threat laban sa kanya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pantay-pantay ang batas at kailangang managot ang sinumang lalabag dito. Pinanindigan din ni Santiago ang kasong isinampa laban kay Duterte. Sa kabila nito, sinabi naman ni Senate President Cheese Escudero na walang epekto ang naturang rekomendasyon ng ahensya sa napipintong impeachment proceedings kay VP Sara.
Ay, hindi po namin hinaharas si Vice President. Nire-respeto nga po namin siya. Kaya binigyan namin siya ng dalawang pagkakataon para umapir dito. Ma'am, remember, no one is above the law. Kung sino nagbabiolate ng law, kahit sino ka pa man, ay papanagutin ka namin. At ito pong kaso na ipinataw, isinampa namin labang kay Vice President, that was filed not because she is a Vice President. That was filed because she committed a crime. Nasagip ng National Bureau of Investigation ang dalawang Pilipina na muntikan ng maging drug mule o tagapagdala ng iligal na droga sa Malaysia. Ayon sa NBI, natuklasan nila ang dalawang Pinay na nakatakda sanang bumiyahe patungong Malaysia para kunin ang bagaheng naglalaman ng humigit 2 kilong cocaine na nagkakahalagang 15.6 million pesos. Target umano kasi ng isang African drug trafficking syndicate group ang mga Pinoy na nangangailangan ng pera pero marunong mag-Ingles. Sa tulong ng Malaysian authorities, naaresto ang isang African national bago pa maipasa ang bagahe sa dalawang Pinay. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng NBI ang dalawang biktima. Hinahanap nila yung mga Pilipino na in financial distress. Yung mga marunong mag-English. All expenses paid at $5,000 kung matutuloy ang trabaho. So from Malaysia, bibigay sa kanila yung drugs, dadalhin sa Hong Kong. Samantala, natagpo ang sugatan at nanghihina ang isang babaeng dolphin sa karagatan ng poblasyon sa Puerto Galera Oriental, Mindoro, Huwebes ng umaga. Ayon sa Bantay Dagat, nakita nila ito habang nagsasagawa ng coastal cleanup sa baybayin. Inaalam naman na naging sanhi ng kanyang mga sugat. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng otoridad sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MINRO at Provincial Veterinary Office para magamot ang sugatang dolphin. Still groovy at 83, nagdiwang ng kanyang ika-83 kaarawan ang veteranong aktor na si Eddie Gutierrez. Sa Instagram, ibinahagi ng anak na si Rufa Gutierrez ang ilang snaps sa birthday celebration ng kanyang ama na ginanap sa isang Argentinian restaurant. May kitang kumpleto ang Gutierrez family kasama ang asawang si Annabel Rama at celebrity kids including Richard, Raymond, and Rufa. Presente ng ilang henerasyon pa ng Gutierrez, kabilang na ang mga apo ni Eddie na si Janine Gutierrez at ilang kaibigan sa industriya tulad ni Martin Nivera. Abangan sa aming pagbabalik, beripikasyon ng mga balot ang gagamitin sa halalan. Inaasahang mas bibilis na dahil sa pagdating ng karagdagang mga makina. Valentine's na po bukas pero preno-preno, HIV active cases sa bansa, lalo pang tumaas ang bilang. At sa ibayong balita, sumabog na mall sa Taiwan, 4 ang patay habang higit sa 20 ang sugatan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinabibilis na ng Commission on Elections ang beripikasyon ng official ballots na gagamitin sa 2025 midterm elections. Hindi raw kasi nito nasasabayan ang bilis ng printing. Nagpaalala rin ng komisyon laban naman sa mga nag-aalok ng umano'y siguradong panalo sa mga desperadong kandidato. May Balitang A to Z, si Naomi Almohano. 2 buwan bago ang target ng Commission on Elections na matapos ang produksyon ng mga balot ang gagamitin sa 2025 midterm elections, doble kayod na ang komisyon sa pag-imprenta at pagberipika ng mga ito. Ngayon kasi nasa mahigit 27 milyon na ang mga balot ang naiimprenta.
pero 3 hanggang 4 na milyong balota pa lang ang nabe-verify. Kaya naman bukod sa 260 verification machines na gumagana sa National Printing Office at 600 tauhan, nagdagdag pa ang komisyon para mapabilis ang proseso. Nasa 200 makina ang ginagamit ng mga tauhan ng komisyon dito sa Amoranto Stadium para matukoy ang defective at good ballots. Ayon pa sa komisyon, kapag rejected kasi ang mga ito sa mata pa lang ng manual verifiers, hindi na ito ipapasok pa sa mga makina at iko-konsidera ng defective ballots. Paliwanag pa ng COMELEC. Noon dati po, bago tayo dito, napakababa lang po, wala pa pong 1 milyon ang nabe-verify, halos 600,000 lang ang nabe-verify. Kinakabahan kami doon. Mabilis ang printing, mabagal ang verification. 7 hanggang 8 segundo ang itinatagal ng verifikasyon ng kada isang balota sa makina. Maituturing ng mga manual verifier na defective ang balota kung makikitaan ito ng maling kulay, smudge ng tinta at kahit maliit na punit lang. Kung pumasa naman ito sa mata ng mga nagbeberipika, 2 beses itong isasalang sa machine para naman suriin ang secret markings ng COMELEC, maging ang timing marks o yung mga marka sa tabi ng balota. Yes, kasama po yung posibilidad na delay, but we have no choice. In fact, our instruction is kahit isa lang o 2 ang defective, we have to reprint the defective. Mas mababa na ang bilang ng rejected ballots ngayon kumpara yan sa dating 25 to 30%. Samantala, nakikipagtulungan na ang komisyon sa National Bureau of Investigation laban sa mga umano'y mga sindikatong nag-aalok ng umano'y sure win sa mga kandidato kapalit yan ng pera. Paano magkakaroon ng invincible pre-shaded samantalang pinapasok ang lahat ng balota sa bawat makina? Para matest kung mismo may nakalagay na ba dyan. Tiniyak din ni Garcia na magba-back to zero ang mga automated counting machines matapos itong gamitin sa final testing and sealing of ballots. 1 linggo yan bago ang botohan. Maglalaan din daw sila ng 8 hanggang 9 na contingency machines sa bawat munisipyo sa darating na botohan. For the first time, meron tayong repair hub sa 110 areas sa buong bansa. Meron tayong repair hub sa 82 provinces nationwide. Unang ide-deploy ang mga balota ng mga nasa malalayong lugar gaya sa Kalinga, Apayao at iba pang probinsya sa Cordillera Administrative Region. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Bukas ay araw ng mga puso, pero paalala ng mga eksperto, kailangan maging responsable pagdating sa pagmamahalan. Kabilang kasi sa mga banta ngayon ay ang lumalaganap na sexually transmitted infection at maging unwanted pregnancy. Napabata ng pabata ang mga kaso. May Balitang A to Z special report si Kim Salinas. Talaga namang love is in the air, isang araw bago ang Valentine's Day. Pero paalala ng mga eksperto, kailangan maging responsable ang magpartner pagdating sa physical intimacy o pakikipagtalik. Ayon kasi sa Department of Health, tumataas ang bilang ng mga kaso ng sexually transmitted disease sa bansa. From 2023 to 2024, meron po talagang pag-increase or pagtaas po ng datos ng mga HIV positive. So steady po yung pagtaas nito, nasa around 15,000 to 17,000 na po ang ating active cases. Nasa 49% or ages 15 to 21 if I'm not mistaken. Nasa age group po talaga ng kabataan ang marami pong nagpa-positive. Ang magkasintahang itatago natin sa pangalang Romeo at Joanna, aminadong may karanasan na sa pakikipagtalik, pero anila nag-iingat sila laban sa STD. Ang alam ko po kasi sa HIV is kung sino-sino po ang nakaka-interact mo. Pero yun po sa amin naman po is we make sure naman po na kami lang na walang ibang nangyayari sa iba. Dumating dun sa point na gano'n na nagkaroon sa amin ng pangyayari. Pero higit sa pangamba ng STD, ayon kay Joanne, na pagtanto niyang hindi dapat magpadalos-dalos pagdating sa sex. Dapat di ko na siya ginawa kasi ang dami kong pinagsisisihan kasi ang hirap niyang baguhin ngayon. Ayon sa medical expert, malaking problema ang underage at unwanted pregnancy.
As young as 11, 12 years old, meron na pong mga nabubuntis ng ganong edad. Bata pa yung katawan, mas malaki yung chances na ma-cesarean section. So, kumbaga, nagkakaroon siya ng risk na magkakaroon siya ng major operation early on in her life. Lahat yon laging at risk na merong pwedeng magkaroon ng mamatay. Sobrang duguin sila paglabas ng bata, saka ng placenta, o kaya magkaroon ng mga lacerations. Kaya payo ni Dr. Zuniga, We should just spread love, not the virus. So kailangan tayo, gumamit ng condom. Kung hindi talaga mapipigilan. Kasi syempre pinakamaganda pa rin solusyon dyan is huwag makapag-sex. aniya, katulad ng tagline ng DOH sa kampanya para sa safe sex, pag mahal mo, dapat pinoprotektahan mo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vince Dizon bilang bagong Transportation Chief. Kasunod yan ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Jaime Bautista para tutukan ng kanyang kalusugan. Samantala, itinalaga naman bilang officer in charge si Presidential Communications Office Undersecretary Emerald Ridao mula February 17 hanggang 21. Ito'y matapos naman mag-file ng leave si Communications Secretary Cesar Chavez. Inaasahan ng mas buong puwersa at matinding pagsasanay sa isasagawang balikatan exercises ngayong taon, ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. Sa naging pag-uusap nila ni U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown Jr., tiniyak ng Estados Unidos ang patuloy na suporta sa AFP sa kabila ng mga limitasyong iniutos noon ni dating U.S. President Donald Trump sa military aid. Sa ilalim ng full battle test, pagsasamahin ang lahat ng military drills para sa mas komprehensibong pagsasanay. Isasagawa ang balikatan exercises sa Abril hanggang Mayo. Sa balikatan exercise natin this year, I told him that we are going to have a full battle test for this year. And so he committed to continuing the support of the U.S. Armed Forces to the Philippine Armed Forces. Kaya despite the fact that President Trump gave an order to suspend some of the support that they're giving to other nations, including the military, he assured us that they will continue their support to the AFP. Kumikilos ngayon ang Pilipinas para mapasama ang bansang South Korea sa tinatawag na Squad, isang informal na security partnership sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., inaasahan na mas lalakas ang seguridad ng rehiyon kung sasali ang South Korea. Nilinaw naman ni Browner na hindi itinatag ang Squad para kontrahin ang anumang bansa, kundi palakasin ang kakayahan ng bawat miyembro. We believe that they also have a stake in the security aspect of the region. So we believe that the more countries that will be joining together in, even if we say this is an informal security architecture, we believe that more countries joining this would be beneficial because we want to promote, we are promoting in fact the same objectives, which is to promote a free and open Indo-Pacific and also a rules-based international order. Binatikos ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Immigration matapos mapag-alaman na 10% lang ng foreign POGO workers ang napadeport matapos ang December 31 deadline. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, lumabas na nasa halos 30,000 dayuhan pa ang nagtatrabaho sa POGO sa bansa, pero ayon kay Immigration Legal Division Chief Arvin Cesar Santos, visa cancellation order pa lang ang naibigay sa mahigit 12,000 foreigner. Abot lang sa humigit 3,000 ang napaalis na sa bansa. Tuloy naman daw ang operasyon ng ahensya laban sa nalalabing dayuhang POGO workers dito. 10% lang. Why? Why is that? Ibig sabihin, meron pang gumagala-gala dyan o baka nag-ooperate pa illegally kung ano man yung operation nila. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa POGO at hindi nyo na-account kung nasaan po sila.
4 ang patay, 24 ang sugatan matapos ang pagsabog sa department store sa Taichung, Taiwan nitong Huwebes. Ayon sa local fire department, nangyari ang pagsabog sa ika-12 palapag ng Shin Kong Mitsukoshi outlet. At dahil sa lakas ng pagsabog, 4 sa mga biktima ang nilipad palabas ng mga bintana kasama ng mga nagkalat na basag na salamin at debris. Abot naman sa 200 katao ang inilikas. Nagpapatuloy ang investigasyon pero isa sa tinitingnang sangki ng pagsabog ay ang renovation sa loob ng gusali. Another her story para kay Pretty Girl Jennie. Muli na namang sumulat ang kasaysayan sa mundo ng K-pop ang Blackpink member at actress na si Jennie. Pararangalan siya ng Billboard Women in Music na Global Force Award para sa natatanging impluensya sa global music industry. 2 linggong nanatili sa Billboard Hot 100 ang kanta niyang Mantra, habang ang recent single naman na Love Hangover nasa ika-76 na pwesto sa parehong chart. Siya ang kauna-unahang Korean soloist na tatanggap ng Global Force Award. Gaganapin ang awarding sa March 26 sa YouTube Theater sa LA, USA. Susunod, simula at wakas World Tour 2025 ng SB19, kasado na. At eksena ni Maris Racal sa Incognito. Bakit naging usap-usapan online? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bida na naman ang husay ng Pinoy all over the world dahil ang tinaguriang P-Pop Kings na SB19 may world tour ngayong taon. At hot topic muli sa online ang aktres na si Maris Racal dahil naman sa isang eksena sa seryeng Incognito. Ang may init na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Abang na abang ka na ba? Kasado na kasi ang simula at wakas world tour ng SB19 na talaga namang pinakahihintay ng kanilang fans around the world. Inanunsyo yan mismo ng grupo sa kanilang Instagram. Sisimulan sa Mayo ang kanilang first world tour this year na gaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan. Susundan yan sa Taipei sa Hunyo, habang trip to Canada and USA naman ng P-Pop Kings sa July. Nakatakda ring mag-perform ang SB19 sa Honolulu, Hawaii at Singapore sa Agosto. At Middle East naman sa Oktubre. Ang simula at wakas ang ikatlong extended play ng SB19 matapos ang pagtatag noong 2023 at pagsibol taong 2021. Samantala, marami ang bumilib sa eksenang ito ni Maris Racal sa seryeng Incognito, kung saan makikitang tumatakbo siyang nakatupis bikini habang hinahabol ng mga kalaban na hindi alintana ang lamig ng klima. Very confident at palaban si Maris sa bawat eksenang ginagampanan bilang si Gab Rivera na talaga namang bumagay sa kanya. Ayon kay Maris, hindi niya inaasahan na ito ang unang eksenang kukunan sa kanilang shooting sa Baguio. Sa kabila nito, matagumpay niyang naipakita ang kanyang karakter sa serye. Go, 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 Maris! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Yung iba sa atin, yakang-yaka ang multitasking. Pero ang isang ito, kinarir ang texting. Nakaalis naman kaya siya sa inakala niyang escalator. Tara't maki-GV. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes, bisperas ng Araw ng Mga Puso, ay mula sa dramatista at screenwriter na si Jean Anul. Ang sabi niya, higit sa lahat, ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng sarili.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.